Sumainyo ang Panginoon, mapapala, walong pagpapala. Ito ay isa sa sentro na ipinahayag ni Jesus sa bagong lipat, walong pagpapala. At ito po ay isa na hirap na naman sapagkat alam natin ang sinabi ni Jesus, pinagsasabi niya, mapapala lang mga lupa. Ang ating pagkakatawa ay kapala ng maraming pera, yung maraming sasakyan, yung malawak na lupa, yung may kapangyarihan. Bahagi yun na nakikita natin, yun ang itinuturing natin mapalag sa daigdig na ito. Kung utusin niya rin, ang itinuturing natin mapalag yung mayroong mga mayroon. Tulad ng kadalaman na bahagi yun na makikita natin. Kaya kung titignan mo natin itong mga mapapalag na pinamanig sa atin, kabaligtaran ng mga bagay na mayroon, ito ay kawalan. Mapapalag ng mga pa, mga tupa, ang mga naapis, ang mga nagbibigay makalupad sa kalooban ng Diyos. E kapag sinabi natin kalooban ng Diyos, ano yun? Hindi mo kalooban yun. Kasi kalimpitan ng kalooban ng Diyos ay hindi namin gusto. Bahagi o mas gusto natin kung ano yung ating kalooban. Bagaman may mga pagkakataon, yung kalooban ng amin, may kalooban ng Diyos. Yung mga mahabagin, pinagpagayusikan ngayon, yung mga buli, yung mga nakakato ng lupa, yung mga nalalako, yung mga pagkakaman ng malinis na puso. Bahagi yun, makita ko natin ngayon, ay mahirap kapag sinabi natin malinis na puso. Kasi nalilig ka ng mga malinis na puso din. Sinisipa-sipa. Bahagi yun, mapalang ng mga gumagawa ng lahat ng ipagkakasundo. Sino ba ngayon yung mga may kapangyarihan? Naghahanap ng away. Yung mga pinatawag namin mga brusko. Mapalang ng pinag-uusin. Tago ka ng tago. Kasi wala ka nang ginawang mabuti. Lahat ng gagawin mo yung masama. Pinag-uusin yun eh. Kaya mahal yun na may kahirapan ko yung paanyaya na pinahayag ni Jesus. Pero isang pumarami na gana po'y makatulong sa amin. Alin, yung kalimitan ng binabanggit ko namin, pinagtitibay ito. Yung pamantayan ng ating pananampalataya natin, yung pangunguna ng grasya ng Diyos. Yun po naman yung huwag namin kalimutan. Hindi kami nagpapala. Hindi dahil sa mga bagay na may ka. Una, tingin sa ka. Pinagpapata ka sa panagaling. Ikaw yung pinagpapala. Mayroon ka man o wala. Bahagi yun. At yun po ay kukumingan ko namin. Makita natin, lalo yung ngayong buwan na ito ng Pebrero, sa tinaw natin, ay yung pagkapahalaga sa buhay ng tao. Sino bagang sige lang sa daigdig na ito na dala-dala mo na lahat ng kayamanan mo? Wala. Tayo ay darating sa daigdig na ito, hubot-hubad. Wala tayong dala. At kung tutusin na, pag tayo nakalay, wala rin tayong madadala. Niloloko lang tayo yung isa nakala natin yung madadala natin ng mga bagay na ito. Hindi. Bahagi yung
Kaya ano ang unang pagpapala ng Diyos? At ito rin po ay highlighted sa biyaya ng niya. Kaya po yung iba natin mga kapatid na hindi Katoliko, medyo sila ay nai-skandalo at yung mga Katoliko, nagbibigyan kayo ng bata. Wala pa yan. Ay ganun yung grasya ng Diyos. Pangumulan ng grasya ng Diyos. Nauna yung kanyang pagpapala sa gitna ng ating kawalan. Kaya huwag natin kalimutan natin, mapapala. Tayo pa na mapapala. Tayo pinagpala ng Diyos mula pa ng mula. Bahagi yun na huwag natin kalimutan. Ngayon, anong gawin? Makita natin natin, pangalagaan natin. Pangalagaan natin. Kasi paano natin masasabi na akala kasi ng iba, kapag meron ka na, yun ang pagpapala. Hindi. Pwede ko lang pinagpapala ng Diyos yung isang taong maraming ang pera, pero mura mo. Ay, hindi pagpapala yun. Hindi niya dinamit. Yung kanyang kayamanan, ay marami namang pera, pero mura mo. Pero may kaisipan ng tao, hindi naman mura mo niya mayaman na yun. Kasi bakit? Ang akala nila, yung pagpapala ng Diyos ay nasa mga bagay na mayroon. Hindi. Yung pagpapala ng Diyos ay kung ano ka, mga urapan ka, urapan ka. Bahagi ko yun. Wala sa dami, laki ng kayamanan mo, hindi mga urapan o hindi. Nasa kalooban mo. Kasi may mga tao, kahit na dupa, hindi nang dalayo. Hindi nagwawalang yan. Kahit sa gitna ng ilang kahiyaman, hindi nila gagawin yung namin. Kasi yun yung pagpapala ng Diyos. At pinahalagaan nila yung pagpapala ng Diyos. Kaya kahit na mayroon sila o kawalan nila, ginagawa nila na ako ay makadiyos. At yung pagkikos mo ay higit sa lahat, tumutukoy sa mga bagay na makadiyos. Kaya yung tunay na pagpapala sa it is not on what you have or what you do not have, but it is more than what you are. Ano yung pagkahukom sa iyo ng Diyos. At yun ang higit na ganyan natin na mahalaga. Kasi kung minsan nasisilaw tayo sa mga bagay na mayroon ng isang tao, hindi sa kanyang kalooban. Kaya nga, pero dito, sa panibagong stage ng pagpipili natin, ano ang nakakaw natin? Parang sinabi niya sila mamamalay ng mga abana wala na rin sa Diyos. Kasi kanilitan nyo kasi. Ito ay alin. Ito yung mga kalatayuan. Mga nahahapis, yung magnanais na makatupad sa kalooban ng Diyos, mahabagin, may malinis na puso, gumagawa ng daan ng pagpagkasundo, yung mga pinag-uusip. Bakit? Kasi bakit hindi sinabi ng pangalan? Kasi sa gitna ng kawalan nila ninyo, naging bukas sila sa pagkilos ng Diyos. Alam mo kung minsan kasi kapag pinupuno natin ang ating puso sa mga bagay na nakikita natin sa daigdig na ito, ano yung nawawala? Nawawala ang puwa ng pagpasok ng Diyos. Kahit sabihin natin na hindi ko nakakalimutan ng Diyos, wala na. Inilagay mo na dyan yung gabi, inilagay mo na dyan yung ang panganangkam, lahat ng uri ng masasamang gawain. Kahit sabihin kung gusto mo pumasok ng Diyos, ay hindi makapasok ng Diyos. Hinarapan mo. Kaya pinakailangan natin, itong mga pagkakataon na ito, maging bukas na. Maging bukas na ito higit sa saan? Sa pagkilos ng Diyos sa ito. Lalong-lalo na sa biyaya ng atin, pag nanayos na Diyos natin, maging kabahagi tayo.
Sabi nga natin yan, we are created in the image and likeness of God. Tayo nilikha na kawangis ng Diyos. Nais ng Diyos na tayo maging kawangis. Kaya kinakailangan, hubugin natin yung ating sarili natin, maging kawangis ng Diyos. Kuminsan kasi ang ginagawa natin ni Alin, gusto natin na yung Diyos ay maging kawangis natin. Kaya hindi makapasok ang Diyos. Kaya tumitigilog natin sa harapan ng buhay ng Ama. Makita natin yung kanyang at hayaan natin na hubugin niya tayo ng pagpapala sapagkat kahit na sa gitna ng ating kawalan o sa gitna ng ating mga bagay na pagkameron, hindi natin kinakalimutan ang Diyos. Palagi natin buksan ang kalooban. At kinakailangan natin, sinasanay natin yung ating sarili tungkol sa kaisipan na ito. Sa balik-kabalik din tayo nasanay, hindi natin may intindihan sa kapag hindi tayo nasanay, baka akala natin ay gusto natin pumasok ang Diyos ay hindi natin namamalayan maraming walang nakaharap. Ito yung ililog natin sa harapan ng Panginoon. Higit natin maramdaman ang kanyang pagpapala at pangalagaan natin na tayo ay manatiling pinagpapala